Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Capricorn sa December 31, 2024 at 6:26 a.m. Philippine Time. If you're interested in private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, this reading is maaring mas maka-resonate dito yung mga Pisces risings. Okay? So, for you, Pisces, ang new moon is happening in your 11th house of friendships, your connections, your aspirations. So, maaring may mga new friends coming in, may mga bago kang connections, makikilala, and pwede rin kung kayo ay nasa social media or meron kayong YouTube channel, you are a content creator, social media influencer, maaring may mag-gain sa inyo ng mas maraming followers, subscribers, or anyone na sumusubaybay sa inyo. Ayan. May paglawak ng attention towards you. Maari ring meron kang mga changes na gagawin sa sarili mo. Like, sasabihin mo, it's a new you. Okay? Especially that may itong bagong taon, no? Sasalubungin mo ang bagong taon na bagong ikaw. Especially if this is changes in your physical self, your physical appearance, pwede rin tong pananaw mo sa buhay, mas focus ka sa mga goals mo. Kung dati na parang feeling mo nalilimit ka, I see na merong taong magsusupport sa'yo, no? Tutulong sa'yo para i-hype ka, para i-encourage ka to trust on yourself, to trust on your goals, to trust on whatever you want to pursue in life. So, yung mga magiging goals mo, moving forward, ay gagawin mo siyang mas realistic, no? Mas makatotohanan, mas achievable. So, yung mga goals na yon, one step at a time, 'di ba? Kasi, let's say, halimbawa, gusto mong kumita ng 10 milyon sa loob ng isang taon. So, for some of you, medyo mahirap, no? But para sa iba, madali lang yon, no? Syempre, pag sinabi nating realistic is yung pagsaset mo ng goals ay base sa kakayanan mo sa ngayon at mga bagay na pwede mo pang i-improve sa mga susunod na panahon. Okay? So, ngayon, mas mas calculated ka sa mga plano mo, mas alam mo kung kailan ka titigil, kailan magpupursue, kailan hinay-hinay lang. Alam mo yun? So, kumbaga, kung alam mo kung paano mo didiskartehan, no? Yung mga goals na gusto mong i-pursue. There's also an opportunity for you for a glow up. I think yung glow up na to, mapapansin to ng maraming tao mga nakapaligid sa inyo. So, pwede rin tong mag-attract ng bagong mga, yung mga admirers. Ayan. Let's see what else. You have manifestation. Oy, Pisces. Meron kayong imina-manifest. I think this is about yourself, your self-growth. Mina-manifest mo. May ancestors. Okay. And then, letting go. Ooh, okay. Letting go of the things that are no longer serving you. I think, Pisces, mas madali mong ma-manifest yung bagay na gusto mo kung mas focus ka sa future mo at i-let go mo na yung past. 'Di ba? We can learn from the past, no? It doesn't mean naman na parang wala na yon, no? As if wala na. Ang importante is acknowledge mo yung nangyari sa past, na intindihan mo kung bakit mo pinagdaanan yon at nag-heal ka na doon. And now you are letting that go and just dala-dala mo lang kung ano yung sa tingin mo ay makakatulong sa'yo moving forward. Like, the life's lessons, no? Yung lessons na natutunan mo sa mga experiences na yon. Okay?
You have the Queen of Coins. Yes, you are very resourceful. Someone who focuses on money, your finances, your resources. You have the Two of Swords. So, maaring meron kang decision making na gagawin or daming tao rito, Pisces. Maaring there's a decision making that you need to do with someone who is close to you. Pwedeng anak, no? Kung may anak na kayo. Or pwedeng, this can also mean business partnership or collaboration sa isang tao na malapit sa'yo. So, pwedeng you are deciding kung iti-take mo tong offer sa'yo for business or bagong trabaho. With the Ten of Wands, maaaring pag-isipan mo kasi kung hindi mo siya kaya, baka mahirapan ka lang in the end. So, it's much better that you manage your time at aware ka sa kaya mong pagsabay-sabayin. Alam mo yun, kumbaga we are unlimited in terms of what we can do or pwede natin gawin, pero yung sabay-sabay, I think dun kayo sa mas realistic na kaya nyong gawin. Wow, you have the Ten of Coins and the Four of Wands. So, some of you here, Pisces, maaring may marireceive na malaking halaga, no, galing sa family. Pwedeng ito ay isang pamana or yun nga, pinamana sa'yo ng mga magulang mo or ninuno mo. I also see you na starting, parang nagsisimula na mag-ayos-ayos sa bahay. Magpa-renovate or pwedeng naghahanap ka na rin ng bagong mapag-iinvesta ng pera mo. This can be a property na gusto mong bilhin. And I think nagpapatulong ka sa isang kaibigan. Cool your emotions. Ayan. Kalma lang daw sa mga emotional dyan na Pisces. Minsan kasi we tend to say things or do things, no? May nasasabi tayo, may nagagawa tayo na hindi natin napag-iisipan dahil mas nananaig yung ating emosyon. So, mas maganda raw na you are in control of your emotions. Unleash your kindest self. So, I think this is being kind to yourself na minsan kasi sinaself-sabotage natin yung sarili natin, 'di ba? Na instead na tayo yung tutulong sa sarili natin, tayo pa yung mas nag-down sa sarili natin. So, this is something that you need to work on. Ngayong new moon ni Capricorn is kung paano mo mas matatanggap yung sarili mo at paano mo mas mamahalin yung sarili mo to the point na kailangan mong tanggapin kung ano yung kaya mong gawin at the moment. Kasi yung present moment is napaka-importante para sa'yo na yan yung magdidictate ng future mo. Minsan kasi nakatingin na agad tayo sa future na hindi natin nakikita kung ano yung kailangang trabahuhin sa present moment. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much and see you again.